Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumalabas po ang tunay na motibo nitong kampon ni Sara Duterte. Sino-sino yan? Si Vic Rodriguez, itong si Jimmy Bundok, itong si Torion. Tumakbo na naman po sila sa Korte Suprema. Kaya question na naman nila, yung due process na ibinibigay sa kanila dyan sa House of Representatives, sa investigasyon o sa impeachment hearing dito sa kaso ni Sara Duterte. Di ba kayo ang humiling yan? Di ba gusto nyo na mabigyan ng due process si Sara Duterte? Kasi noon, akala ninyo hinulaan lang. Na-impeach si Sara Duterte that time eh. Akala nyo hinulaan lang. Kaya minadali daw yung proseso. Hindi binigyan ng due process. Again, naging favorable sa kanila. Sige, kinampihan sila ng Korte Suprema. Pero may mali dun eh. Di ba? Kaya nga nadeklara na unconstitutional yung naunang ginawa. Ito, tinatama na ng House of Representatives. May hearing. Binibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na magpaliwanag. Tapos, ayaw niyang umattend. Yung kanyang kampo, ayaw niyang huwarapin itong investigasyon ng House of Representatives. May chance na kayo magpaliwanag. Sa halip, anong ginawa ninyo? Sino yan? Dati dikit ng dikit kay PBBM yan. In fact, binigyan pa ng posisyon, yun pala tinuklaw si PBBM. Itong si Vic Rodriguez. Busy si Vic Rodriguez Nag-audition siguro to para isama sa line-up ni Sara Duterte sa 2028. Bakit? Hindi naman lumusot noong 2025 eh. Diba? Walang kinamot eh. O ngayon, panay papansin. Sinama niya pa si Torion, yung abogado ni Kibuloy. Takbo na naman sila ng Korte Suprema. Expected natin ito eh. Tatakasan nila ang accountability. Simple lang naman yan eh. Kung walang kasalanan si Sara Duterte dyan, mabilis lang yan. Pa-attendin nyo ng hearing, ipakita nyo yung ebidensya na walang kasalanan si Sara Duterte. Kasi ang nangyayari ngayon, lumalabas na talaga may kasalanan. Parang guilty na rin kayo dyan. Kasi pilit yung iniiwasan yung hearing. Kasi alam nyo na wala kayong justification. Alam nyo na madidiin si Sara Duterte. At talagang mai-impeach siya. Kaya, dahil tumatakas kayo, hanap kayo ng kakampi. Hahanap kayo ng butas. Titignan nyo yung technicalities at takbo kayo ng Korte Suprema. Tulad ng ginawa nitong tatlo na ito. Kasama pa dito si Jimmy Bundok eh. Jimmy Bundok ba yun? Di ko kilala yung iba eh. Nagsampa po ng petition for certiorari and prohibition with prayer for a TRO o Temporary Restraining Order and or a writ of preliminary injunction sa Korte Suprema ang grupo ng mga abogado laban sa House Committee on Justice hinggil po sa umuusad na impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Anong gusto nila? Ipatigil yung ginagawang hearing. Ang next hearing po ay April 14 kasi parang 4 na araw na hearing yan, no? Natapos na po yung isang araw. April 14 yung next hearing. Bakit gusto nila na itigil agad yan? Malinaw po yung sagot. Si Ramil Madriaga, pinaiimbitahan na. Pag nagsalita si Ramil Madriaga, labas lahat ng baho ni Sara Duterte dyan. Pag inilabas yung mga conversation sa cellphone ni Ramil Madriaga, labas, kawawa si Sara Duterte dyan. O ano pa, pinapasubpi na po o pinapakuha po yung kanyang SALN, yung kanyang tax records, yung mga data ng mga allegedly beneficiaries ng confidential funds, pinapakuha po sa PSA. Sa madaling sabi, sa next hearing sa April 14, maglalabasan po ang mga ebidensya na sigurado tayo magdidiin dito kay Sara Duterte. So syempre, itong kampon nila, kailangan hindi na tayo umabot dyan sa April 14. Kailangan by that time, ma-issue na itong TRO o yung Temporary Restraining Order o utusan na ng Korte Suprema itong House of Representatives na itigil na yung kanilang hearing by April 14 or before or on April 14. Kasi by that time, lalabas itong mga ebidensya na yan. Yan po yung iniiwasan nilang petsa. Yan po yung tinatakasan nila. Kasi alam nila mapapahamak si Sara Duterte kapag nag-proceed pa rin yung hearing na yan. Sabi nila, main argument nila, tanging Senado lang po ang pwedeng mag-conduct ng trial sa impeachment. Wait lang. Paano ma-determine kung dapat iakyat sa Senado? Kasi determine mo dyan yung sufficiency in ground no? Or
may probable cause ba bago mo iakyat sa Senado? Paano ma-determine ng House of Representatives yan kung hindi sila maghihiring? Kasi yan ang kine-question nila. Wala raw pong authority, walang karapatan na mag-conduct ng hearing itong House Justice Committee. Anong gusto ninyo? Hulaan na lang yan. Huwag na mag-hearing. O sige, pikit tayo ng mata ha. Hulaan natin. Okay, sige. O, impeach si Sara. Dali na sa plenaryo pagbotohan. Yun ba ang gusto ninyo? Kine-question nila yun. Oh, hindi na mag-hearing. Talaga nga naman ang mga petitioner ay naging petitioner na rin ng nakaraang Supreme Court decision na nagdeklara na unconstitutional ang nakaraang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. Same person o same group of people, sila din po yung unang nag-file. Nanalo ito ng una, syempre naging favorable sa kanila yung decision ng Korte Suprema. Ayan, bumalik ulit. Hoping na makaka 2 points itong mga abogado na ito. Kala nila lulusot sila this time. Tingnan ninyo, pakinggan ninyo yung hearing. Yung rules, talagang binabasa isa-isa. And I don't think hahayaan ng House Justice Committee under Chair Jervil Luistro na mangyari ulit yung nangyari noong 2025 impeachment case. I don't think ganyan yung mangyayari. Sa madaling sabi, mas maingat na po sila. Mas dobling ingat na po sila. In fact, iniisa-isa nga nila yung mga rules. So, ito yung policies natin ha. Dapat by the rules tayo. Kumbaga, by the books tayo. Wala tayong gagawin dito na against sa rules. Dapat strictly sundin natin yung rules para maiwasan natin na eventually dideklarang unconstitutional ng Korte Suprema itong proceedings o itong impeachment hearing na ginagawa nila. Bakit umiiwas? Diba? Excuse me. Bakit hindi kayo doon magpaliwanag? Excuse. Kaya questionin ninyo yung authority ng House of Representatives and Justice Committee? At itigil na lang yan? Na para kayo mga Diyos kung anong gusto nyo? Importante na matuloy yung hearing na yan. Come what may. April 14, importanteng matuloy yan. Kasi makikita natin yung mga dokumento. Naka-televise pa yan. Naka-broadcast on air yan. Mai-examine yung mga ebidensya. Ayaw nyo bang mangyari yan? Maririnig natin yung mga witness. Magte-testify sila. Isa po sa pinasumpina din, itong si Michael Powa. Dati pong tao ni Sara Duterte sa Department of Education. May personal knowledge din yan sa kalokohan. Sa pagwawaldas ng pera dyan sa Department of Education. So, kahit parte siya ng legal counsel, pinapasumpi na siya. Mag-testify siya. Napakaraming witness dyan. Hindi nila matatakasan ang katotohanan dyan. Sasabihin nila, hindi kasi inaabuso kasi ng House Justice Committee. Yung kanilang kapangyarihan, hindi inaabuso yan. Hinahanap po ang katotohanan. Kailangan nyo pong tanggapin yan, na yan ang nangyayari. Diba? Bakit ayaw nyo kasing umattend dyan sa hearing? Sabi ni Chair Ridon, ni Congressman Ridon, Supreme Court anti-impeachment petition will further drive distrust as Vice President Sara as 51.5% cite corruption concerns. Exactly. Akala nyo makakatulong kay Sara Duterte? Tingnan nyo yung surveys niya. Nagdi-decline na. Bumababa na yung surveys niya, yung rating niya. Sa tingin ninyo makakatulong yan? Kasi gising na ang taong bayan Alam nila na tinatakasan May tinatakasan si Sara Duterte. Kasi kung wala siyang tinatakasan, haharap at haharapin niya yan. House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, sinabi niya po, ngayong Sabado lang po yan, that Vice President Sara Duterte is facing deepening public distrust driven by her continued evasion of serious corruption allegations and their reliance on legal efforts to halt the impeachment process. Sa madaling sabi, imbis na harapin itong kanyang kaso, hahanap at hahanap ng technicalities. Technicalities talaga, butas talaga. We have to remember, yung decision po ng Korte Suprema, yung nauna nilang decision, ang dinesisyonan nila yung technicalities, hindi yung merit ng kaso. Hindi rin sinasabi ng Korte Suprema na absuelto na si Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan sa pagwawaldas siya ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Walang naabsuelto dyan. Yung technicalities lang yung tinignan.
Di ba? Redon cited a Pulse Asia survey showing 51.5% of respondents distrust Duterte, with alleged involvement in corrupt activities cited as the top reason across all regions and socioeconomic classes. Majority ng mga Pilipino walang tiwala sa kanya. Di ba? 51.5%. Walang tiwala sa kanya. Oh, bababa pa lalo yan. Kasi tatakasan niya na naman eh. Pilit niya na naman tatakasan eh. Yan ang diskarte ni Sara Duterte eh. Ayaw harapin yung kaso, hahanap ng technicalities, hahanap ng butas. Yung ganyang diskarte, di nalulusot yan. Tingnan natin. Kung katigan sila ng Korte Suprema, may pagdududa rin tayo sa Korte Suprema dahil karamihan po ng associate justices dyan, in-appoint ni Digong, pero nagtitiwala pa rin po tayo no, sa kanilang wisdom na yung kanila magiging desisyon kung ano po yung tama at ano po yung patas. Kayo, ano sa tingin ninyo? Sa tingin nyo ba kakatigan o susuportahan ng Korte Suprema itong petisyon nila Vic Rodriguez, nila Torion? I-comment po dyan sa comment section. Yes or no? Sa tingin ninyo, papabor kay Sara? Yes. Sa tingin ninyo, no? Comment nyo lang yan, no. Mga nasa Facebook, make sure na naka-follow po kayo sa ating Facebook page. Marami po nanonood sa atin. Hindi pa po naka-follow, click nyo lang po yung follow. Nasa YouTube, subscribe na po kayo, and TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kita po tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.